So ayan guys, nandito tayo ngayon sa Barangay 272. Nung unang punta natin dito, dinaanan lang natin, ay merong nakalagay dito na pangalan ni Congressman Chua. At yung bintana, kumpleto pa yan ng salamin. Pero ngayon, pagpasok po natin dyan ay wala na po siyang salamin. Tapos yung sa comfort room, wala na din po yung mga kubeta niya, na mga gamit, mga mesa, upuan, wala na. Yung stairway nandito po sa side, bali pinaka-opisina na, dun po sa taas. Maganda yung pagkaplano ng pagkagawa. Bali ang mali lang, nandito siya sa mismong bangketa. Ayan. 3 years ago, itong parte na to guys, binakbak yan ng demolition noon kasi nga bangketa. Kaya yung bahay ay andun na lang. Hanggang dyan noon yung bahay nila dyan. Pero binakbak po yan kasi nga bangketa. Nagdaan na yung mga malalaking truck. Yan. So kaparehas po ng ibang barangay hall na naipatayo po sa bangketa, ito po ay babakbakin, tatanggalin. And ito po yung old na barangay hall dito sa Barangay 272, Zone 25. And makita nyo po, lumang-luma na yung barangay hall dito. Yung yero, bumibigay na yung yero sa taas, malapit na bumagsak. Lumang-luma na po siya talaga. And kaya naisipang magpagawa ng bago. Ang problema talaga, guys, ay nasa bangketa. Si Yorme ayaw niya na nilalagyan ng building sa bangketa. Yes mga kababayan, nandito tayo sa Barangay 272, Zone 25. Ito po yung kanilang barangay hall. At nitong nakarang araw, nadaanan po natin na yung signage ay andyan pa na nakasulat, Barangay 272, Zone 25, Golden. Tapos sa itaas ay nakita po natin yung pangalan ni Attorney Joel Chua. Sa gitna, nakita natin mayroong cross. At ngayong araw mga kababayan ay ating papasyalan itong pinakaloob ng barangay hall na to. Guys, nasa barangay 272 tayo. Oh, ito yung ay wala na. CR. Bakbak na din pati yung mga lababo. Tapos yung kubeta natanggal na guys, wala na. Dito yun nakalagay sa CR. Wala na. Kita na yung itaas, wala na yung bubong ng CR. Ganda ng tiles niya. So may kwarto siya doon. Dito yung comfort room. Wala na yung mga kubeta. Wala na rin yung pintuan. Tapos dito, andyan yung lababo pero wala na. Maliit lang pala siya. Punta tayo sa taas kasi may second floor ito. Ito yung hagdanan pataas. Silipin natin sa taas. Bakal yung stairway pataas. Oh, ang ganda ng tiles. So ito po yung second floor ng barangay hall. Tulad sa ibaba, yung mga pintuan, yung gamba na lang ang natitira. Yung pintuan, wala na. Wala na yung mga salamin guys, natanggal na. Yan o.
natanggal ng mga salamin. So ito yung harap ng barangay. Tapat siya ng Dental and Pharmacy Unicare. Tapos St. Pio Medical Clinic. So dito yung pintuan din, wala na rin siya. Yung mamahalin ng tiles na nilagay. Yan, wala nang mga salamin guys. Natanggal na yung mga salamin na bintana. Yung kuryente naputol na din, tinanggal na din. Mesa, upuan, lahat wala na. Mga fluorescent, mga bulb, lahat wala na. Tapat po ito ng condominium guys. Exact location natin dito sa Barangay 272. Nasa Delphani Street tayo ng Binondo, mga kababayan. Naulan na guys, ang lakas ng ulan. So dito sa bintana, salamin ito dati, kaya kitang-kita sa baba. Itong hagdanan nila, paikot, pataas. Talagang nagtipid talaga ng espasyo. Kasi nga guys, wala ka talagang mapagtayuan ng barangay hall eh. Kaya naisipan na lang ni Atty. Chua na sa bangketa na lang ipatayo itong barangay hall. Ito yung unang pinasukan natin kanina guys, yung kanilang comfort room nasa ground floor, at maaring ang bubong nito ay yero kaya madali nilang natuklap. Tapos yung mga pintuan kinuha na, magagamit pa yun guys yung mga pintuan. Maganda yung mga ano ng pintuan dito, at yung pinaka circuit breaker nila wala na ding pintuan, natanggal na. At saka cruise na nakita natin nitong mga nakarang araw ay wala na din. So expected na maaring sa susunod na araw ay babakbakin na itong barangay hall ng 272. So iyan ang update natin sa barangay 272 na mainit-init.